At dahil nalapit na nga po yung Pasko, tara samahan nyo naman ako magluto ng pansit bihon. At dahil nga po wala naman akong pansit bihon nung galing sa Pilipinas, bali ang gagamitin ko po palang pansit bihon ay yung nabibili dito sa Malaysia. At dahil nga po kompleto na naman po yung aking mga gagamiting sangkap, kaya naman nag-umpisa na po ako magluto. Sa kawali nga po ay naglagay na ako ng konting mantika lang, and iginisa ko na po itong mga bawang, at sunod ko na pong inilagay itong mga chicken. Ali, yung ginamit ko nga po palang part ng chicken dito ay yung breast part. Ginisa ko lang po ng kaunti yung chicken hanggang sa ito ay mag-brown. Pagkatapos inilagay ko na po dito yung mga sibuyas. Nag-caramelize na nga po yung sibuyas, inilagay ko na po dito yung mga fishball. Sobrang nasasarapan po talaga ako sa pansit kapag may fishball o kaya naman merong kikiam. At dahil nga po luto na naman yung fishball, inilagay ko na rin po pala dito yung mga hipon na binalatan ko kanina. Isinama ko na nga rin po pala diyan yung ulo kasi nandyan po talaga yung lasa ng hipon. At nung luto na nga po yung hipon, kasi mabilis lang din naman po itong maluto, kapag kulay orange na po yung gulay ay luto na po yun. Kaya naman po inilagay ko na po dito yung mga gulay. Kompleto po talaga yung gulay na nilagay ko dito kasi gustong gusto ko po talaga sa pansit yung maraming gulay. Hininaan ko na nga rin po pala yung apoy neto at tinimplahan ko na nga rin po pala ito ng toyo, konting paminta at saka ng konting asin lang. Hinalo-halo ko lang po ito ng malala at nang okay na nga po pinatay ko na rin po yung apoy dito para hindi naman po overcook yung mga gulay. Gustong gusto ko po kasi sa gulay yung crunchy pa rin po talaga. Hinango ko na rin po yung mga gulay dyan at inilagay ko muna sa isang bowl para iset aside lang muna. Dito na rin po sa pinaglutuan ko ng gulay, dito na rin po ako naglagay ng 4 na tasa ng tubig at tinimplahan ko na nga rin po pala yan ng konting toyo, konting paminta at saka ng konting chicken powder. Halo-halo ko lang po ito ng konti at hihintayin ko lang po itong kumulo. At nung kumukulo na nga po, syempre alagay na natin yung pansit bihon na binili ko dito sa Malaysia. Ito nga po palang pansit bihon na gagamitin ko ay binabad ko na ito sa tubig na mga 30 minutes kaya medyo malambot na po ito ng konti. Hininaan ko na nga rin po pala yung apoy ko dito para hindi naman po masunog yung ilalim. Mapapansin nyo, ibang-iba po talaga yung pansit bihon ng Pilipinas dito sa Malaysia. Yung pansit bihon po talaga na nabibili sa Pilipinas ay napakasarap po talaga. Yung pansit bihon na nabibili sa Pilipinas ay may pagka-glassy yung texture niya. Hindi po siya agad madaling malata kaysa po dito sa Malaysia kasi yung pansit bihon po nila dito sobrang lambot at saka ang bilis po talagang malata. Pag nagluluto ako ng pansit bihon na nabili ko dito sa Malaysia is madali lang talaga siyang lutuin kasi sobrang bilis lang niya talagang lumambot. Ako na nga rin po pala yung kalan dito dahil luto na naman yung ating pansit bihon. At bago ko nga po makalimutan, naghiwa na nga po pala ako dito ng parsley or yung cilantro kasi napakasarap po talaga ng pansit kapag mayroong parsley. Sobrang bango po talaga ng pansit. Mga mamsi, mahilig din po ba kayo maglagay ng parsley kapag nagluluto kayo ng pansit? Nilagay ko na nga po pala sa isang bowl yung aking nilutong bihon at naglagay na po ako dito ng mga gulay na toppings. Mas maraming toppings, mas masarap. Sobrang dami nga po pala nagawa kong gulay na pansaho kaya naman itinabi ko yung iba kasi pwede pa itong pang ulam sa kanin. Nilagay na nga rin po pala ako dito ng kalamansi, hindi ko lang siya nasama sa video. Noon lang po kadali luto na po yung aking pansit bihon na sobrang sarap. At dahil nga po meron ako ditong chili garlic oil kaya naman naglagay ako sa ibabaw kasi medyo masarap po talaga yung pansit kapag medyo maanghang. Kain na po tayo. Medyo nasasanay na rin po akong kumain ng maanghang kasi po dito sa Malaysia kadalasan talaga namang pagkain nila dito ay maanghang.